bawal kainin at mga kakainin. So ang sabi ko sa kanya ay walang pinagbabawal talaga na dapat gawin ng tao. Kasi nga, kung halimbawa yung pagbawal kumain ng karne, may mga taong vegetarian. E di ibig sabihin ay lagi silang nagsisemana santa dahil lagi silang hindi kumakain ng karne. Kaya siguro ano ba yung importante sa iyo na talagang lagi mong ginagawa? Parang sinisikil mo. Ito'y parang, ano ba yung isa, yung fasting. Fasting, ito yung isang kahulugan ng fasting na yung sinisikil mo yung gusto ng laman. Upang sa ganun, mapalakas mo yung espiritu. Ayan, bawa ay you spend a lot of time in watching television. Siguro ay babawasan mo ng 90%, 10% ka na lang na manonood ng television. Ayan, ano ba po? Walang mali dyan. Sabi ng Biblia na isang bunga ng Espiritu ay pagpipigil sa sarili. Pero gaya ng sinabi mo, yun nakasalalay sa puso mo. Pag iniisip mo na pwedeng gumawa ng masama at pagkatapos magpigil ka ng sarili sa mga nagugustuhan mo at yan ang maging pantaya, pwedeng takpan ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpipigil sa sarili, yung kagaya ng mga flagellante, ganun din ang ugali. Kahit anong gawa, hindi pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo. Yan. Kaya maaaring maging katanggap-tanggap ang yung ano tawag dito, yung pagsikil ng yung gusto ng laman. Yung pagpigil sa gusto ng lamang, yung pag-iwas ng gaya ng sinabi mo na karne o kahit anong bagay, hindi mali yun. Pero maaaring maging mali pag mali ang ugali sa puso ng taong gumagawa. Kanina, Pastor, nasabi natin ay obedience is better than sacrifice. Oo nga, pinaparusahan mo nga yung sarili mo, nagpepenitensya ka nga, nagsasacrifice ka, pero may mga bagay ka naman na gusto ng Diyos na gawin mo, hindi mo naman ginagawa. Ang sabi ng Diyos sa iyo ay huwag kang magsinungaling. Nagsisinungaling ka pa rin naman. Huwag kang mambabae. Nang bababae ka. So, anong buting may dudulot nito sa iyo? Yun nga, nagsakripisyo ka nga. Pero pagkatapos ng sakripisyo mo, ginawa mo na naman yung mga bagay na ayaw ng Diyos. So, paano malulugod ang Diyos sa iyo? So, kaya nga sinabi ng Panginoon na mas gusto ko sana yung sumunod na lang kayo sa gusto ko. Kaysa sa gumawa kayo ng kaparanan na pasakitin yung sarili ninyo, na sinabi ko na sa Biblia na natapos na, ginawa ko na. Ayan. Pero Pastor, ang nakita kong importansya dyan, kung ihawig natin sa pangyayari, minsan, kinakailangan isang tao yung surrender, yung pagsuko. Kasi most of the time, tayo po ay merong tinatawag na pride sa puso natin. Minsan tinatawag yan sa mga tao na intellectual pride, ano po? Yung minsan, hindi naman, ako, ligtas na ako, or and so on and so forth, Pero ito makikita natin, kahit si Jesucristo po, nagkaroon po siya ng laban doon sa Gethsemane, na kung saan ay bago siya may pako sa krus, ay nakita natin yung kanyang agony. Ano po? Napakahirap. Makikita natin na talagang ito ay sinasabi niya, Father, if you can remove this cup. Sabi niya gano'n. Pero ang sabi niya, if it is your will, let your will be done. So ito pong bagay na ito doon sa mga oras po nyo, nakikita natin na Jesus Christ Himself was on the battle. Right. Pero, paano po niya napagwagian itong battle na ito? He won the battle through His knees. Ang ibig sabihin, through prayer. Ano po? Ganon din po tayo sa buhay natin. Makikita po natin minsan, maraming bagay na nangyayari sa ating buhay. Nagkakaroon tayo ng mga problema. Kasi ang maaari pong dahilan yan ay sa hindi natin pagsuko sa Panginoong Yesus. Minsan. Madalas po sa ating buhay, dahil hindi natin alam isuko ito. So, ginagawa natin yung mga bagay in our own way. Ang sabi po ng Proverbs 3, 5, and 6,
Trust in Sabi the niya, Lord. Trust in the Lord. In all thy ways, Mhm. acknowledge Him. Not lean on your own understanding. And Not lean in not. lean not in your own understanding. Mhm. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Yan. So napakaliwanag po. ng May mga sinasabi. nagtatanong, Pastor Chaka, sabi nila, kayo po ba ay Pilipino daw? Pilipino ba? Mukhang Pilipino ako. Pastor, naibahagi nyo kanina, paano ba nung nasa Baguio kayo, Aha. ay nakasuot din kayo ng nagsusuot din kayo ng Bahag. bahag, Paminsan-minsan, pag meron Oo. silang napakahalagang pagdiriwang Aha. sa kanila sa nayon, nagsuot ako ng bahag. Aha. Ayan. Para Maki- makibagay sa kanila, Aha. ano tawag dito, makipag-ugnayon, makisalamuha Bisalamuha. sa kanila. Amen. Mhm. Hindi naman nila gusto na araw-araw nakabahag. Ayaw, hindi Oo, naman nila. Hindi nila gusto. Hindi nila payag. Pag gusto ko, Aha. hindi siguro nila... Ayaw ako nilang pinayagan. masisilaw. Sabi mo, Pastor, Ayaw masisilaw. nilang mabulag dahil sa liwanag ng Balat. ng balat. Ng balat. Amen. So naibahagi po noon ni Pastor Chuck na noon po nasa Baguio siya, kasama niya itong mga garot, upang makapagpakisalamuha siya sa mga tao roon, ay nagsuot din siya ng bahag. Subalit makikita talaga ang difference dahil yung mga katutubo natin sa Ifugao Kulay kayo ay magi. kulay kayo manggi at ito sasama sa kanila itong Mhm. kulay puti. Pero sabi mo kanina, nagtanong kapag Filipino ako, at halatang halata sa mukha ko, hindi ako ipinanganak Filipino, pero gusto ko kayong Pinoy, gusto ko kayong pasalamatan dahil Aha. itinuro ninyo sa akin ang kultura ninyo, ang wika Amen. ninyo. At ngayon, dito sa loob, kahit sa loob hindi, pero Aha. dito sa loob, isang bahagi ng puso ko ay magpakailanman manatiling Aha. kayong mangge. Yan. Angkop nga kayo, Pastor, sa aming istasyon sapagkat bagamat yung panlabas na ninyo ay isa kayong puti, pero ang tinig nyo ay tinig Pinoy. Amen. Salamat. That's right. Yeah. Bago po yan ay binabati natin ang ating mga nanonood. Nanonood po sa atin ngayon ang aking pinsan na si Andrea Ancheta. Ayan. At nababasa natin dito, sabi niya, hello. At meron pong pinadala sa ating text kanina si cousin si Sister Nelia Tamayo. Isa pong prayer request niya ay Thanksgiving prayer po. Dun sa biyaya na pinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon, Mhm. na kung saan ay alam niyo po na tumawag siya minsan at nagkaroon po siya ng cancer of the breast. So, at ito po ang patuloy po niyang idinalangin to at dito rin po sa ating stasyon ay dinalangin natin yan. At ang resulta po, dinalangin po natin ang magiging resulta nitong PET scan. Yan. At napakaganda ng ginawa ng Panginoon. At isa pong magandang balita ay wala na daw siyang cancer. At yung patuto ni Sister Yang tungkol dun sa at ni Sister Helen patungkol dun sa pamangkin nila na nagkaroon ng visa. Ano ba? Yung sino yun? Si Sister Helen Helen Santiago. Helen Yan. Santiago. Oh. Hindi ko na masyadong pero yun ay pinapag-pray din niya na magkaroon ng visa ang kanyang pamangkin yata yun, Pastor. Pamangkin. Pamangkin Yan. niya, yan. Mhm. At yan ata ay sinagot na ng Panginoon. So marami po ang mga prayer, no? At isa para sa mga prayer request ni si Sister Nelia Tamayo, no, ang ating pinsan, na ngayon naman ay isa sa mga prayer request niya ay pagkaroon siya ng trabaho. Aha. So binigyan na po siya ng magandang kalusugan ng Panginoon. Alam po natin na maraming panahon din na hindi siya nakapagtrabaho, pero ngayon dahil malusog na siya at sinagot ng Panginoon ang kanyang prayer request, at ngayon naman po ang prayer request niya ay to find some job. Trabaho. Amen. Yan. So, binabati po natin yung ating mga kababayan na nakikinig sa San Francisco, sa Oxnard, sa Pittsburgh, at sa Las Vegas. Amen. Si Brother Bert. Si Brother Bert po ay nagpasyal 3 days ago dito at nakasama natin siya dito mula po sa Las Vegas. Gayon din po sa Walnut, kanina ay nakausap ko si Julius Castro Mayor at ang kanyang anak na si Joshua. Sila po ay nanonood sa oras na ito.
Ayan. That's Si right. Samuel Long ng Carson, Mhm. yan, nanonood din po siya. At yung aking kapatid sa Los Angeles, California, si Carlo Cruz at yung kaibigan niya, si Gary. Mm. Yan. Siyempre, binabati din natin ang pamilya ni Pastor Chuck Nisby. Ano po? Mhm. So, alam natin na Thank you. praise God. Marunong ba silang Tagalog, Pastor? Yan ang ikinululungkot eh. Hindi naman sila marunong managalog. Pero pag makilala mo yung mga anak ko, marunong sila magsalita ng bansang Bombay. Marunong sila. Kaya ngayon nakatira kami sa bansang India. Doon ba sila pinanganak, Pastor? Doon silang dalawa Yan. yung pinanganak Yun. sa India. Oo. Ayan. So, si Pastor Chuck po ay may dalawang anak. Yung isa ay babae, isa ay lalaki. Si Caris, yung babae, ano? Caris. Ay, yung lalaki ay si Benjamin. 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 Oo. Anong mga edad nila, Pastor? Yung lalaki, 5 taon at saka yung babae, 3 taon at kalahati. Yun, 5 taon. Oh, I see. Taon na kalahati. No? Sila naman ngayon ang papalit kay Pastor. No? Sila naman ay marunong ano ba Hindu ba yung... Hindi, yung may kanila, hindi. Hindi. No? So, marunong sila. Marunong. Hindi marunong. Marunong silang hindi. Marunong sila magsalita ng hindi. Nang hindi. Marunong sila magsalita ng hindi. Marunong sila. Si Pastor Per talaga. Na, praise God. Amen. So, mabalik tayo doon sa topic natin kanina. Maya-maya lamang po muli ay maririnig natin si Sister Mila na magbabahagi pa sa atin ng isa pang magandang awitin. No? So, at ating tatalakayin lamang pabalik itong tanong kanina Yan. ni Meron Pastor na akong Per, tatanong no? kay Pastor Chuck. Mhm. Pastor, yan nga, ako ay namamangha at nalulugod sa Diyos sa ginagawa mong paghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Amen. So, ano yung pinaka-satisfaction mo? Ano yung pinaka-kasiyahan mo sa maraming taon na ginagawa mo yung ginagawa mo sa oras na ito? Mm. Pag tutuusin, sa trabaho ko ngayon, dahil sa India, mahirap lumapit sa isang tao gaya ng Pilipinas at magbahagi ng katotohanan tungkol sa Diyos sa Kanya. Bawal sa batas nila, bawal sa lipunan nila, ayaw nila. Mahirap yan. Hindi ko sinasabi na hindi pwedeng gawin, pero mahirap yan. Yung marami yung isang malaking bahagi ng trabaho ko, ng buhay ko ngayon, ay pagtuturo sa mga ibang Kristiyano, sa mga ibang naglilingkod sa Diyos, kung paano maibahagi ang magandang balita sa iba't ibang kultura. Right. Kaya pag mayroon akong nakikitang tao na nakuha nila, na naiintindihan nila na pwedeng iwanan ang mga bagay-bagay ng kanilang kultura at pwedeng payagang na sa kultura ng tao, pwedeng gamitin ang mga bagay galing sa sarili nilang kultura. Yan ang magiging ikinasisiya ko. Dahil yung mga taga-India na tinuturuhan ko, sila ang magiging mas mabisa kaysa sa akin sa pagbabahagi ng magandang balita tungkol Amen. kay Kristo. Yung wika nila, kultura nila, sa balat nila, sila ang magiging mas mabisa kaysa sa akin. Kaya pag mayroon akong maituro sa kanila, sa palagay ko, yan ang maging isang malaking hadlang sa paglabo ng Ebanghelyo lalo na sa bansang India, dahil ginagamit natin ang kultura natin. Kala natin yung mabuting balita ng Diyos at ang kultura natin ay iisa lamang. Pero hindi naman, pwedeng ihiwalay ang kultura at ang katotohanan ng Diyos at kahit anong kultura, bawat kultura sa buong mundo, yung pananalig kay Kristo ay maaaring lumago sa bawat kultura alinsunod sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang mga kaugalian. Ganon. Amen. 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 So, Praise siguro God. napakahalaga din na matutunan pala ng isang sugo na kagaya ninyo na matutunan talaga yung lingwahe. Ano? Sa palagay ko, yan ang
pinakamahalagang bagay. Hindi yan lang ang kailangan gawin, pero yan ang pinakamahalaga. Mas mahalaga kaysa sa kahit anong ibang bagay, yung pagtuto ng wika ng mga taong gusto mo share at gusto mo Yan. So, ito rin ba yung nagunjok sa inyo na para matutunan nyo itong salitang Tagalog? Yan nung una, dahil nakita ko na maraming Pilipinong nakakaintindi ng English, pero naiintindihan nila sa ulo, sa utak, hindi naman sa puso. Right. Naiintindihan, pero hindi yan ang wika ng puso nila. At pag gusto ko makipagkaibigan sa kanila, kailangan kong gamitan ng sarili nilang wika. Amen. O pag mayroong isang kwarto na 10 Pilipino nakikipagkwentuhan sa isa't isa, at pumasok ako, biglang tumahimik, at yung mga nag-i-English lumalapit sa akin para makipag-usap sa akin, pero pag nalaman na nila na marunong ako magsalita ng Tagalog, lahat at sila ang naging palagay ang loob sa akin. Praise God. Kaya yan ang pati sa buntok, yan din pinagsikapan kong matuto ng wika nila para pwedeng maging palagay ang loob sila sa akin. So, ibig sabihin, Pastor, hindi lang itong Tagalog na ang inyong napag-aralan, pati na rin ang salitang Igorot. Noong panahon, ngayon narinig ninyo may mga pagkukulang, may mga pagkakamali ang pananagalog ko. Pero iniwanan ko ang Pilipinas 10 taon na nakaraan, marami akong nakakalimutan. Pero noong panahon, palagay ko mas mahusay ako sa buntok kaysa sa Tagalog. Sa 10 taon na nakaraan, nung umalis ako sa Pilipinas. Sampulan nga ninyo kami, Pastor, batiin ninyo yung mga taga Baguio sa salita nila. Pag may waraysi sanan siyang ay ikulot ay ching rin sinan programa tako kitaan nyo nalikat ng sinan kalita ko ya laychek ay kanan kancha kayo ki lay nyo si Apo Diyos at iniwar na nan fiyag na nan chara na para kancha tapo at lay na chata ko. Amen. Yun naman sa lingwahe ng, alam ko marunong din siya mag-Ilocano Pastor. Noon nakaintindi ako ng konting Ilocano pero hindi naman. Hindi na ngayon. Hindi. Hindi naman gaya ng Tagalog o punto. Ayan. Saglit natin puputulan yung ating usapan. Tayo ay dadako sa ating susunod. Susunod na, Yan, yung makikita po natin sa screen. Amen. Ito po yung nung nakarang Sabado, nagkaroon po ng men's meeting, men's fellowship doon sa tahanan ni Brother Nel Lasa. siya po ang chairman o presidente? Siya yung presidente ng men's ministry ng Orange, ng Cornerstone Christian Fellowship of Orange County. Tignan nyo, maraming pagkain, hindi nyo po inanyayahan. Ayan. Yan po ay tahanan na ina Brother Nel at Sister Tonette, Sister Pros. Sige, thank you. Sabado yun Sabado. So linggo siya nagsalita. Linggo siya nagsalita. Yun. Kaya pala hindi natin siya naimbitahan. Yun. Amen. Ayan. Ngayon na po ay narito na po Sister Mila sa kanyang tanging bilang. Amen. Praise God. Awit ng pag-ibig.
naiinip na babago. Ikaw ba'y napapagod? Araw-gabi puro kayo. Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago. Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Napasyal ka na ba sa Intramuros at Luneta? Palawan, Bigan at Batanes, Subic, Baguio at Rice Terraces. Namasdan mo na ba ang mga binta ng Zamboanga, Bulkang Tal, Bulkang Mayon, Beach ng Boracay at La Union? Tara na, biyahe tayo mula Basco hanggang Ulo, nang makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. From city to city, 7,100 plus islas sa mahal kong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao ating puntahan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Nasubukan mo na ba mag-rapid sa pagsanghahan? mag-diving sa Yung, Amen. So, napakagandang awitin na hinandog sa atin ni Sister Mila kanina lamang. At ito po ay pinamagatang sa sandaling ito. sa sandaling ito. Amen. Praise God. So, nakita rin natin kanina at natunghayan yung isang ipaparalan natin. Hindi ko alam kung nakita rin ng iba yung kanina pinalabas din natin yung para sa iyo ang laban na ito. Yan. Na maaaring yung iba, yung kapapasok lamang, kabubukas pa lang ng internet ay hindi nila nakita ito. Subalit ito po yung muli ay ito ang ating tinatalakay ngayon, ang Semana Santa, Mahal na Araw, Quaresma, or Good Friday. Sa mga oras pong ito ay nasa linya natin si Pastor Benji. Pastor Benji. Pastor. Hello? Hello, Hello, Pastor. Good evening po. Kumusta na po kayo, Pastor? Mabuti naman po at kamusta po kayong lahat dyan at sobrang pakikinig at panonood ng DWSC, Dinig Pinoy at pinabati ko po kayong lahat dyan. Pastor Bajel at Piri, kayong lahat na pong mga bisita niyan dyan, Ket at si Pastor Jakyata. Amen. Praise Yan God. sa Northeast sa Pilipinas, napanood ko. Praise God. So, Pastor, ano ba yung may paglilingkod namin? Meron Yeah. ba kayong gustong i-share sa topic natin ngayon? O prayer request? Or Ay, yun po, patuloy lang po kung pananalangin, lalo na nga po, siyempre, panahon po ng Semana Santa, ang tinatawag natin Holy Week, at napakadami nga pong panata ng ating mga kababayan. Nakikinig po ako sa mga sharing dyan, no, ng Pastor siya, at ipatuloy na pagsasakripisyo ng ating mga, lahat na ating kababayan sa Pilipinas, ano po, at kung may nakikinig man po, ay sinasabi ko lamang po na ang sakripisyo po ay lagi ako sa pinag-usapan nyo, natapos na ito sa Krus ng Kalbaryo. Ang kailangan na lang natin ay tanggapin yung sakripisyo ng Panginoon at sana po yung nanalangin po kung unawaan nyo na itong ganap yung pa kung hindi obviously nakakaunawa. No? At isang prayer request lang po din doon sa gagawin namin po sa Rebecca. Ako po ay na-bless sa napanood kong pamamahagi nyo ng mga invitasyon, ano po, mga kapatihan natin yan, Pastor Ping at Pangunguna Pastor Ping, yung kanila pong faithfulness sa gawain ng Panginoon. At so blessed to see what's happening there. At ako po'y nagtatravel sa ibang lugar, ano po, at nakikita ko po sa mga kasalukuyang panahon. We are living in a very exciting time, ano po, yung pong mga lingkod ng Diyos. Very
ngayon on fire sila sa paglilingkod na po at ay nag-aalala po ako dyan. Ngayon po may mga nakikinig sa atin sa Las Vegas. Talaga po may inis din ang paglilingkod nitong mga kapatid natin ito. We will be there on April 17 and 18. Ano po sa kung krusada ng bayan na tinatawag. At ako po ay nag-aalala na naimbita ako isa sa tagapagsalita dyan 17 and 18 kung sitigaan sa Las Vegas. So inimbitahan ko po yung ating mga kapatid na dyan dumalo at sinuman kung dito sa California magkaroon ng pagkakataon na on time ang date na yan, April 17 and 18, starting 6 p.m. Ano po? Bibigay po namin information sa DWFC na we invite them to join us on that day and time. At ipanalangin, sama po niyo sa panalangin. Yan, sana nga po ay makapunta tayo doon sa Las Vegas, Pastor. Ito raw po Yan. ay ang Krusada ng Bayan. Narinig po natin si Pastor Benji. At ito po ay gaganapin sa April 17 and 18 doon po sa Las Vegas. So tawag po nila Las Vegas Crusade. Ano po? At napakagandang gawain po ito, Pastor Benji. Kung ating ito'y maisasakatuparan, ay alam natin na marami doon sa lugar na yon ang tunay nga na nangangailangan ng marinig itong napakagandang balita o yung mabuting balita. Ano po? Pastor, meron po ba kayong Pastor, meron po ba kayong Pastor, may tanong lang po si Pastor Per. meron po ba kayong gustong itanong sa ating bisita na isang tinig Pinoy? Amen. Opo, ay nakikinig ako, Pastor Jack, at alam ko naintindihan mo yung Tagalog ko. At I heard na nanggaling ka rin sa Paymona University, ano po, at for your information, my son is graduating in high school this year here in Morieta. He's attending high school firm. He's attending Loyola University, ano po, at ganap nga ako nung marinig ko. Siguro malaking na lang sa topic natin sa pero yung gusto ko siguro tanong kay Pastor sa to share a little bit experience sa Loyola University na may share ko sa anak ko. Tungkol sa Bayola. Bayola University, mating ka pa sa Pastor Jack. 2001 ako nagtapos sa Bayola. Talagang masayang-masaya ako sa Bayola. Isang malaking pagpapala ng Diyos na nakapag-aral ko doon sa paaralan yun. Intercultural Studies ang kinuha ko. Yung linguistics sa Intercultural Studies at gusto ko sabihin sa anak mo na dapat mag-aral ng mabuti at pagsamantalahin ng pagkakataong ito ay mag-aral sa paan ng mga talagang magagandang professor at yan lamang. Sana hindi maaksya ang panahon. Hindi marami, pero may ibang pagkakataon maliban sa pag-aaral sa buhay ng isang bata, pero dapat magsumikap upang gaya ng sinabi ko pagsamantalahin ng pagkakataon. Amen. Ipayo ko sa kanya. Salamat po. Wala na naman, Pastor. I advise my son sa mga dating na araw sa amin, he'll be attending there. Salamat po. I'm so glad. Marinig ang paglilingkod niyo sa Panginoon sa ating mga Iguros brethren in Northern Baguio. And hopefully, in the coming days, we can work together somewhere. That's the wonderful God na maaaring natin magkasama sa isang gawain. I work closely with DWFC at matter of merong kaming programa dyan. At hopefully, someday mag-meet tayo in person and we can work together, Pastor Jack. Okay, very well. Po, kagawa ng Panginoon. Salamat po, Pastor Berger and Brad Willie. Amen. Salamat po, Pastor. At napakaganda ang mga sinishare nyo para sa ating istasyon sa Tinig Pinoy Radio. Amen. Salamat, Pastor Pastor Benji. Salamat po. Sana tumawag po kayo sa susunod. Amen. Amen. Yan, meron po tayong palatastas para po bukas. Ayan, makikita po natin sa ating monitor. Ito po yung Easter Raise the Crown. presentation. Ayan, Raise the Crown. Bukas po, 7 p.m. Doon po sa Calvary Community Church sa Fullerton. Opo. Meron ba tayong address dyan, Pastor, na pwede natin banggitin man lamang sa ating mga nakikinig? 10:56. Ito po ay nasa Orange Thorpe,
1056. Malapit sa 1056. Ito po yung address na kung Yan. meron po kayong mga ballpen, pwede po nyo isulat. Ito po ay 1465 West Orangethorpe Avenue, Fullerton, California, 92833. Babanggitin ko lang po ulit, 1465 West Orangethorpe, California, West Orangethorpe Avenue, Fullerton, California, 92833. So, yan po ay gaganapin ng alas 7:30 ng gabi. Bukas po yun. It's a Good Friday celebration ng Cornerstone Christian Fellowship of Orange County. Lahat po tayo ay imbitado. yan. Iko-coverage natin yan, di ba, Brad Will? Yan. So, napakahalagang bagay yan na yung po sa mga tao na malayo dito sa lugar ng Fullerton, ito po ay cover ng Tinig Pinoy Radio. Ito po bukas ng gabi. At kung hindi man kayo magkaroon ng kakayahan na makapunta dahil malayo kayo, ay makikita nyo po ito, yung coverage nito sa Tinig Pinoy Radio dito po sa ating website. Yan. Amen. Pagpunta nila sa Tinig Pinoy Radio, hanapin nila yung Raise the Crown. I-click lang natin ito at mapapanood po natin itong recorded live presentation bukas. Amen. So siguro yun yung Saturday na, no, Pastor? Yan, Sabado na po. Sabado ng na umaga. ng umaga ay magiging available na po yan dito sa ating radio, Yan. sa internet radio. At Makikita sa niyo po. Sunday din, yung Easter service at 12:30. Mhm. At meron po tayong Easter service at 12:30 sa CCFOC. Amen. Ayan. Praise God. So, yung mga malalapit po dito sa lugar ng Fullerton ay iniimbitahan po namin kayo para matunghayan kung paano ang presentation nitong Cornerstone Christian Fellowship regarding this Good Friday and Easter Sunday celebration. Praise God. So, may iba lang ako, Pastor. Kanina napapag-usapan natin yung pag-aaral nyo dito sa Bayola. No? Ito bang pag-aaral nyo ng pagiging servant of God, let's say, ano? Ito ba nasa puso nyo na nung mga bata pa kayo o later on? Hindi naman naging mananampalataya ako ng 20 taon ng edad ko, noong 20 taon ng edad ko sa bansang Hapon. Ako ay naging mananampalataya. Pagkatapos noon, nagustuhan ko ay mamuhay ng ganito sa ibang bansa upang maipahayag ang magandang balita sa mga taong malayo sa katotohanan. Amen. So, nagkaroon ba ng confirmation sa buhay nyo na ito talaga yung magiging calling nyo? For example, minsan, pwedeng tumanggap ka sa Panginoon. So, paano ba yung bagay na, ito ba yung calling sa akin ng Panginoon? Yan. Sa inyo ba, paano ba nangusap? Na ito ba'y naramdaman nyo na lang? O nangusap ba sa puso nyo? Yung medyo mahirap sagutin yan. Nakita ko sa Biblia, nasabi ng Biblia dapat sabi niya humayo kayo sa lahat ng dako ng mundo upang gumawa ng mga tagusunod sa akin sa kahit sa bawat lipi, sa bawat tribo. Binasa ko yan at nakita ko na sa bansang, halimbawa sa bansang Hapon o sa liblib na lugar sa Pilipinas o sa bansang India o sa ibang lugar na halos walang taong naniniwala sa Diyos, halos walang taong nakakaintindi ng maliwanag sa katotohanan ng Diyos ay nagbibigay ng buhay at kalayaan sa kanila. Kaya bata pa ako noon, hindi ko mag-isip ng masyadong malalim, pero narinig ko ang nasa Biblia, nabasa ko ang nasa Biblia, nakita ko ang pangangailangan sa kapaligiran ko. Amen. At ginawa ko ang inisip ko noon, ang tama, yan ang ginawa ko. Praise God. Yan mga 30 taon na nakaraan, nanatiling matapat ang Panginoon sa akin. Hallelujah. Amen. Napakaganda po, Yeah, meron tayong prayer request from Singapore. Ito ay galing kay Brother Ray Monmatic. Yan, isa pong kababayan natin na nasa Singapore.
Ang prayer request po niya ay, yun nga, patapos na daw yung kanyang kontrata sa Singapore. Ang pinagpipray niya ay nawa ay magkaroon siya ng trabaho sa Guam. Sapagkat nalaman niya na magkakaroon po ng construction boom sa Guam. Kaya ang dalangin po niya ay nawa ay siya po ay makakuha ng trabaho sa isla ng Guam. Amen. Yan. So marami yata yung mga nananalangin dito sa lugar ng Guam na ito dahil alam po natin na magtatayo ng bagong military base. Ano? Ito ba yung military base na galing sa Japan? Japan, yan. Galing sa Japan at ito ay lilipat dito sa Guam. Praise God. So marami ang umaantabay po dyan. Nabalitaan natin na magkakaroon ng recruiting dito sa Pilipinas, sa mga manggagawa. Merong tumawag kanina sa akin, ang sabi niya ay, bakit isang oras lang kayo ngayon, sabi niya. So, ang sabi ko ay nawalan tayo ng connection kanina. So, na-reboot po natin yung ating router at magbalik tayong muli sa ere. At kaya, gusto nating ipaunawa sa lahat po ng ating mga nakikinig, tagapanood, na kapag nangyari po itong mga ganitong sitwasyon ay magpasensyahan na pagpasensyahan po ninyo kami, at medyo konting minuto lang po magbabalik kami, maayos po 'yon. Amen. Huwag lang po kayong aalis. Kagaya po nang nangyari kanina. Pero narinig po natin si Pastor Chuck, ano po, kung paano tinanong natin kanina, paano ba ito? Paano ka ba unang nagkaroon ng kaisipan na kailangan mong gawin itong pagiging sugo sa magandang balita. Isa po ang nakita natin sa kanyang pagsasalita kanina. Unang-una nagkaroon po siya ng burden. Ano po? Burden sa kanyang puso na marami pa sa mga tao na nangangailangan makarinig nitong mabuting balita. And then out of that burden, nagkaroon po siya ng obedience. Nakita natin na dahil nakita niya ang sinasabi ng banal na kasulatan na humayo kayo, no? At ipamalita itong mabuting balita ito, ay sumunod po siya sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sa buhay po natin minsan, madalas, ano po, na nagkakaroon din tayo ng ganitong mga nangungusap sa ating puso. Minsan, ang mismong banal na espiritu ay nangungusap sa ating puso sa mga bagay-bagay na ilalagay minsan tayo sa isang sitwasyon na kung saan ay pagkakataon natin para may share natin itong good news o yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo na tinanggap natin kung paano natin siya nakilala. It doesn't really matter kung nag-aaral ba tayo sa universidad o hindi. Sabi nga ng marami, ikukwento mo lang kung paano gumawa sa iyo ang Panginoon, kung paano kanya binago. Napakalaging bagay yon para makita ng ating kapwa na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay nandiyan lamang at kailanman ay hindi tayo iiwan. Sa Pilipinas pala ay sa oras na ito ay nanonood at nakikinig sa atin yung ating mga kababayan doon, si Brother Art Figueroa at si Sister Ningning. Ayan, binabati ko kayo rito. Matagal na tayong hindi nagkikita. Nakakuha ko ng text kay Sister Pen na kayo daw ay nanonood at nakikinig sa oras na ito. Ayan, maligayang pakikinig sa inyo. Maligayang pakikinig po. At binabati ko rin po ang aking mga kapatid na nanonood ngayon sa Pilipinas, si Cynthia na laging nakaabang na, at si Ami. At ang aking mga pinsan dito sa Alaska, si Girly, at si Sherry dito sa San Diego. Ganon din ang aking pamangkin na si Lisel, Adela, at ang kanyang asawa na nandun sila ngayon sa San Diego. Yan. Pinagpipray po ng Tinig Pinoy Station na nawa ayon sa plano ng Panginoon ay magkaroon tayo ng mas malaki-laking lugar. Yung talaga matatawag na talagang espasyo para sa pagbo-broadcast. Ayan, sa ngayon po ay tayo po ay nagbo-broadcast dito lamang sa ating living room. At sineset up natin ito every Wednesday para maging talagang magmukhang istasyon ng telebisyon o radyo. Pero ito po ay papanalangin po natin mamaya ayon sa kalooban ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng talagang lugar upang sa ganun ma-set up natin permanently itong ating broadcast studio. Amen. Amen. Praise God. So,
Pastor, tatanong ko lang dito, no? Isa sa mga katanungan ko na nangyari noong binuhos ng Panginoon ng kanyang buhay, ano? Meron silang tinatawag dito sa banal na kasulatan na itong curtain na torn, divided into two. Yan. Ano ba yung pwede nating i-share dyan sa ating mga nanonood ngayon? Na napaka-malaking significant, ano? Na na-fulfill nung namatay. O bago po yan, atin lamang sasagutin ang ating tawag ngayong gabi. Hello? 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 Hello, nawawala po. Actually po, nakaka-receive tayo ng tawag ng from 615. Hindi ko alam kung saang lugar to, 615, ano po. So, tumawag po kayo muli. Ano po? Yan. Opo. Yan. So, pagpahumanin po ninyo, meron po kami mga 12 missed calls tonight, no? Na maaaring yung iba ay gusto pumasok at hindi sila makapasok sa ating linya. Amen. Praise God. Amen. Kung gusto po ninyo makipag-chat, mag-sign up lamang po at kayo po ay magiging kabahagi sa usapin po namin. Amen. Amen. So, binabati ko rin po yung Pamilya Dagdag dyan sa may Mabalacat, Pampanga. Praise God. So, balikan po natin yung tinatalakay kanina, yung katanungan na, Pastor. Ano ba yung significant nitong kahalagaan, nitong sinasabing ito daw curtain dun sa most holy, no? Yung nagdi-divide itong holy place at saka yung most holy ay na-turn. Naputol, no? Naputol ng dalawa. Yan. Kaya, sa pagkaintindi ko, so noong unang panahon, yung malaking tawag dito, palda, yan ang tatak ng layo ng isang hadlang sa kalagitnaan ng tao at ang Diyos at isang beses lamang sa isang taon, yung isang lalaki lamang, yung sa mga napakataas na saserdote, ang pwedeng makapasok sa loob ng pinakabanal na lugar ng templo. Yan ang kinaroroonan ng presensya ng Diyos, ng Panginoon. Kaya, ibig sabihin, yung tao, yung karamihang tao, hindi karapat-dapat lumapit sa Panginoon. Kailangan na may tagapamagitan na tao, yung saserdote. O yung ibig sabihin na pag naputol ang palda, ibig sabihin ngayon walang hadlang, walang sa gitna ng Diyos at tao. Amen. Pwedeng lahat ng tao pwedeng lumapit sa kanya diretso. Amen. Hindi naman kailangan ang kahit anumang tao ay mamagitan para sa atin ay lumapit sa Diyos. Yeah. Wala na yung palda. Wala na. Bukas na. Yung pinakabanal ng lugar, bukas na. Yeah. Amen. Emphasize lang natin sa ating mga nanonood at tagapakinig na nung namatay po ang ating Panginoong Jesucristo, yung kortina yan. doon sa templo ay nahati. Nahati na sa dalawa. Yan. Ganito po, yung para talagang nahati sa dalawa. Yan. Ayan. So, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng direct access sa ating Panginoon. So, ito po yung palda na sinasabi, yung po yung kortina. Ano po? Na nahati sa dalawa, na ang ibig sabihin ay kahit nasaan po tayo, kahit nagda-drive tayo, nagluluto tayo, we have a direct access to God. Yung po yung sinasabi kanina ni Pastor Chuck na hindi na natin kailangan ng isa pang tao na mamamagitan sa atin para patuloy tayong makipag-communicate sa ating Diyos Ama. So ito po yung pinaka-importanting bagay na naganap. Ano po? Isa sa mga very significant things na naganap po nung ipinako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. Unang-una, nagkaroon po ng redemption, nagkaroon ng forgiveness, nagkaroon ng reconciliation, and this one is nagkaroon po tayo ng direct access sa ating Diyos Ama. Yeah, in other words, tayo po bilang mga tao ngayon ay meron ng malayang pintuan, malayang daan na makalapit sa Diyos. Meron tayong karapatan. Meron tayong karapatan. Lumapit sa Ama natin.
Hallelujah. Hindi naman dapat mag-atubiling lumapit sa Kanya pag may pangangailangan, pag may ikinatatakot, pag may kahit ano naman ng suliranin, meron tayong karapatan ay diretso lumapit sa Kanya. Hindi kailangang humingi ng payag ng iba. Ayan. Nakabukas ang kalangitan. Yan. Amen. Even yung pagganib sa isang iglesia, hindi nga requirement eh. Di ba? Sapagkat ito ay nagsisimula at nanggagaling sa puso ng isang tao at ang espiritu niya at yung espiritu ng Diyos ay nagkakaroon ng ugnayan. Yan. So, ang ibig sabihin nito ay taliwas dun sa pagkakalam ng marami ay ang nagbibigay o nagdudulot ng kaligtasan sa tao yung pagiging miyembro ng isang reliyon. Kaya nga dito, we emphasize na ang nagbibigay ng kaligtasan sa tao ay yung malaya niyang paglapit at pagtanggap sa puso niya ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang ibig ko sabihin ni Pastor Per, it is not about the religion. It is about the relation. A direct relationship with our Lord Jesus Christ. Pero may silbi din o may kahalagaan din ng maging kasapi ng isang kalipunan, ng isang pamilya na ang tinatawag diyan yung mga pamilya ng mga mananampalataya, ang tinatawag yan yung simbahan. Fellowship, most especially. Fellowship. Fellowship, So, yan ay tayo po'y lalagurin, sa ating pagpupunta dyan, sa ating mga pananambahan, ay nagdala rin po yan ng Panginoon. Ilaw din niya yung mga bagay-bagay dyan na pwede nating ma-experience for our growth. No? Unang-una, yung ano po tayo sa salita ng Panginoon. Pangalawa, minsan may mga sa ating po mga solis, yung mga we worship God through our senses. Yan. Minsan makikita rin po natin yung mga differences dyan. So, Pastor, mayroon ka pa bang ibig sa... Yun nga sa Semana Santa, ito yung panahon na kung saan ay inaalala natin yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero wag nating kalilimutan, ang pinakamahalagang bagay dito sa panahong ito ay walang iba kundi yung bukas na puntod, the open tomb. Dahil dito ay nagpapahiwatig o nagbibigay sa atin ng paalala na tama, kinahirapan ng Panginoon, tama, ipinako siya sa krus, pero tama, namatay siya, pero siya'y muling nabuhay. Amen. Yung puntod na yan ay hindi na natiling nandoon ang Panginoon. Siya po'y muling nabuhay at nabuksan po yan. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tayo po na patay na, ay nagkaroon din ng pagkakataon na muling mabuhay. Amen. Amen. Praise God. So meron lamang tayo dito nga nag-chat sa atin. Hello daw po from Justin and Joshua. Galing po ito kay Dapitan. Yan. Dapitan. Yan. Praise God. So napakahalaga po at napakaganda nitong talakayan ng gabing ito. Ito po ay para sa kahalagaan na kailangan nating malaman. Tayo pong mga nakikinig, tayong mga nanonood. Kung ano ba talaga ang kahalagaan nitong Semana Santa, nitong Quaresma, itong mahal na araw, itong Good Friday, na ating Holy Week, at tinatawag natin, ano ba ang halaga ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, kanyang pagkamatay sa krus. At ito po yung pinaka-last term niya, hindi po ba? It is finished. It is finished. Natapos na. Natapos na. Yan. Natapos So, na. nais din natin pasalamatan yung ating mga crew ngayon, si Brother Allen. Siya pong ating... He's behind the scene right behind now. the scene. Siya po yung ating cameraman. Siya po yung ating cameraman. Kasama God. po niya ang kanyang may bahay, Sister Rowena. Ayan, sasagutin po natin yung Pastor, ating... sagutin lang natin itong incoming. Sige. Tingnan natin yung operator natin na muna sasagot. Yan. Salamat po sa kanyang may bahay na si Sister Rowena. At napakaganda ng ginagawa sa buhay ni Brother Allen at nakakatulong po siya rito ng malaki dito sa ating istasyon sa Tinig Pinoy Radio. Ganun din po kay Sister Mila sa patuloy na paggamit sa kanya ng ating Panginoon na tunay nga na ginagampanan niya itong binahagi sa kanya ng ating Panginoon. Ito yung tinatawag na spiritual gift. Ano po? Ito yung pagdadala din ng magandang balita sa pamamagitan ng pag-awit. Praise God. At siyempre, nagpapasalamat po tayo kay Pastor Chuck Snisby at pinaunlakan po tayo sa pong karangalan
na magkaroon tayo ng bisita na kagaya ni Pastor Chuck na nagkaroon ng karanasan sa ating kapwa Pilipino at alam natin kung paano siya tunay na ginagawa niya ng matapat ang inassign, masabi natin na inassign or ipinangako niya sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Ama, na ibabahagi niya at magiging sugo siya at magiging tagapagpadala siya ng mabuting balita. At isa po yan sa ating idadalangin na continuously i-bless ang ating pastor na si Pastor Chuck, ibigyan ng talino pa at kakayahan upang lalo pa niyang mapalaganap itong banal na kasulaan na balita o itong mabuting balita. Siyempre, kasama ng kanyang pamilya. Praise God. Pastor Chuck, at tunay nga na napaka ganda ng araw na ito at isang karangalan na makasama ka namin dito sa Tinig Pinoy Radio. Karangalan ko rin. Sana po ay hindi lamang ito minsan mangyayari. Hindi po namin alam ang inyong schedule. Maaaring, once isang araw pa ay maimbitahan ka namin upang makapagbigay din ng mga mungkahi ng aming mga tinatalakay. Kailangan kong itanong sa may bahay ko. Ayun po, narinig po natin na meron po siyang manager ang kanyang yan. Yung kanyang misis. Praise God. Lahat pala tayo dito may manager. Oo. Ako yung manager ko, yung misis ko eh. Praise God. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating mga panalangin. At nasa huling yugto na po tayo ng ating programa. At ihilangin po natin ang ating si Pastor Per na idadalangin itong mga prayer request na naibahagi sa atin. Ang mga prayer request po, unang-una ang ating pastor, si Pastor Tim Di Fiesta ng Cornerstone Christian Fellowship of Orange County, sa kanya po kasalukuyang karamdaman. At ang isa po naman po si Sister Nelia Tamayo, Thanksgiving prayer po para sa answered prayer ng Panginoon. At continuously praying for her to find a new job. At ganoon din po ang prayer request ni Pastor Benji. Ito po yung krusada ng bayan. Gaganapin po ito sa Las Vegas sa April 17 and 18. So we're praying for the success of this big event, this Las Vegas Crusade. Ganoon din po kay Raymond Matic na nanggaling sa prayer request sa Singapore. Pray na magkaroon po siya ng opportunity to work in Guam. At meron din pong prayer request dito, join Cornerstone Christian Fellowship Family Musical, yung pong gaganapin bukas. Yung pong Raise the Crown, na gaganapin po sa Calvary Community Church. At ito po kanilang Easter service. Ano po? Yung pong Easter service natin sa darating na Sunday, 12:30. Dito po sa may Fullerton. At continuous po na prayer dito po kay Pastor Ruby empleyado ng Wells Fargo. Ayan, for salvation and health. So prayer request po salvation po Sister Mila yun. ni Rudy na trabahador po ng Wells Fargo Bank. Amen. Praise God. So hilingin po natin ang ating pastor na si Pastor Per na magbahagi sa atin ng panalangin. At ganoon din po tayo na nandiyan, na nakikinig sa atin, nanonood. Pwede po tayong sumang-ayon sa mga dalangin na ito. At nandiyan po ang ating banal na Espiritu. Praise God. Amen. Tayo po ay nasa bahagi na po ng biyaya. Oras na ng panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko. Samantayo naroroon sa oras na ito, sa apat na sulok ng daigdig, maging bahagi po kayo ng isang pananalangin na kung saan ay tayong lahat ay mag-agree at sasangayon na tunay ng Diyos ang tutugon sa lahat ng ating mga kahilingan. Panginoon, kami po sa oras na ito ay nagpapasalamat, nagpupuri, dahil tunay kayong buhay at dakila. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin po ninyo kami sa lahat ng aming mga karumian, Panginoon. Panginoon, ayon sa iyong mga salita, humingi kami at kami ay bibigyan, kumatok kami at kami pagbubuksan.
humingi kami upang malubos ang aming kagalakan at malaman namin na ang aming pananampalataya ay isang pananampalatayang wagas at tunay. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat mula kay Nelia Tamayo ng Oxnard. Pasalamat po, nagpapasalamat siya, O Diyos, sa kagalingan na binagkaloob mo sa kanya, O Diyos. Ngayon po, humingi siya ng isang ng trabaho. Lord, we pray for Nelia Tamayo. Panginoon, napatunayan niya na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ngayon siya po ay nalubos ang kagalakan at napuno ng pananampalataya. Nais niya dumulog sa iyo, Panginoon, upang humingi ng trabaho. Lord, we pray, Lord, for a job for Nelia Tamayo. Isang angkop na trabaho sa tamang lugar, sa tamang panahon, O Diyos, para po kay Nelia Tamayo. Lord, dalangin po namin ang kahilingan po ni Pastor Benji Biatima ng Murrieta. Ito ay patungkol po sa Las Vegas Crusade na gaganapin sa April 17 and 18 na tinatawag na Krusada ng Bayan. Panginoon, dalangin namin, O God, na nawa ay marami pong mga Pilipino, marami pong mga mamamayan ng Las Vegas ang dumako sa krusadang ito. Nawa, Diyos, mabuksan ang kanilang puso. At I pray, O Lord, na ang salita mo ay pumasok sa kanilang buhay, na maging dahilan ng kanilang kaligtasan. Patnubayan mo po ang committee rito, ang organizer. Nawa, Panginoon ko, ay maging successful po ang event na ito sa Las Vegas. Lord, we pray, Lord, for Brother Raymond Matic ng Singapore. Narito po ang isang tapat mong lingkod, Panginoon, na patuloy na nanatili sa kanyang pananampalataya. Lord, salamat po sa kanyang buhay. Salamat sa nakaraang panahon na nakapagtrabaho po siya sa Singapore. At ngayon ay magtatapos na po ang kanyang kontrata. At tila baga na walang mensahe na siya ay magkakaroon ng panibagong kontrata. Lord, ang dalangin po niya, nawa ay siya ay makapasok sa Guam, makakuha ng employer, at makapagtrabaho dito, Panginoon. Lord, ikaw ang higit na nakakaalam. Alam mo kung sino ang mga taong makakatulong sa kanya. Lord, I pray, Lord, bigyan mo siya ng wisdom na malaman niya kung ano ang dapat niyang gawin, Panginoon. Gabayin mo po si Ray Matic, nawa, O Diyos, sa tamang panahon, sa tamang oras, ay makakuha po siya ng trabaho sa Guam. Lord, patuloy namin inilalapit sa oras na ito, Panginoon, si Rudy, ang empleyado po ng Wells Fargo Bank. Ito po ay kahilingan ng kanyang kaibigan. Lord, in the name of Jesus, dalangin po namin ang kaligtasan sa buhay ni Rudy. Magandang pangangatawan, kalusugan. Kung meron man siyang karamdaman sa oras na ito, dalangin po namin ang kagalingan. Dalangin namin na sa kanyang kagalingan ay ikaw ay kanyang maparangalan, ikaw ay kanyang mapasalamatan, at malaman niya na ikaw ang Diyos na nagdulot nito sa kanya, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang Joint Cornerstone Christian Fellowship bukas. Tinatawag nilang Raise the Crown. Lord, that we pray, Lord, na ang success nitong gawain ito, ang mga performers, ang mga pastor, ang mga bawat church na ito na bukas sa loob nilang pinadala ang kanilang mga taga-awit at magpe-perform sa joint fellowship na ito, Lord. And I pray, Lord, na marami pong taong dumating, mapagpala nawa ang lahat at maging sariwa sa kanilang mga puso ang kabutihan mo, ang sakripisyong ginawa mo para sa aming lahat. At nawa, Panginoon, ay maraming mga tao na wala pa sa pananampalataya ay tumanggap sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang aspiration o vision po ng Tinig Pinoy Radio TV
na dalangin po namin, Panginoon, nawa o Diyos, kami po ay makalipat at makakuha ng mas angkop na lugar upang kami po ay makapag-broadcast at ma-expand po namin ang aming ministeryo. We pray, Lord, na nawa o Diyos, kayo po ang mag-provide ng aming mga pangangailangan. At I know, Lord, sa tamang oras, sa tamang panahon, Ikaw ang Diyos na tunay na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, we pray, Lord, sa aming kapatid. Dinadalayan ko po ang aming pastor na si Pastor Tim. Lord, dalangin po namin, nawa, Panginoon, sa anumang kalooban mo, sa anumang kaparanan mo po, Diyos, na hindi namin alam kung paano ito, O Diyos. Sa iyong mga kamay, niabot po namin, O Diyos, ang recovery, ang pagpapanibagong sigla ng pangangatawan po ng aming pastor na si Pastor Tim. Lord, we declared healing. We pray, Lord, for kagalingan para po sa aming pastor. Igawad nawa ninyo sa kanya, Panginoon, kagalingan ito at lakas ng loob, O Diyos. Nawa, Diyos, ay makarecover siya kaagad ng mabilisan sa lahat po ng mga proseso na kanyang pagdadaanin for the next few weeks, O God. Patnubayin mo po ang mga equipment na gagamitin ng mga doktor, espesyalista, at ang ospital o klinika na ito ay ginagawa. Dalangin namin, Panginoon ko, pagkatapos ng lahat ng ito ay makikita namin that you are indeed a glorious God. You are indeed a healing God. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Lord. So, in the end, O God, kami po ay nagpapasalamat sa aming bisita ngayon, si Pastor Chuck. Salamat sa kanyang, sa karunungang pinagkaloob mo sa kanya. Salamat sa karanasan na pinagkaloob mo na sa kanya na ibinahagi niya sa amin. Salamat sa kanyang buhay. At higit sa lahat, salamat sa pag-ibig na nasa kanyang puso. Salamat, O Diyos, sa kanyang presensya sa oras na ito, sapagkat alam po namin na bawat isa ay napagpala sa mga sharing niya, Panginoon. Lord, I pray, patnubayan mo po siya, nawa ipatuloy na siyang magkaroon ng katatagan at kalakasan, patuloy siyang magamit in a very marvelous way, Panginoon, sa anumang kaparaan na nais mo siyang gamitin, Panginoon. Salamat po, patnubayan mo po siya at ang kanyang buong sambahayan. At gayon din po ang crew dito, Lord, I pray, Lord, gabayan mo po silang lahat. Nawa ay maranasan nila na the more you serve, na kapag ikaw ay naglingkod, nagbigay ng pinakamabuti sa Diyos, we can never outgive you, O God. Ibibigay mo ang higit sa anumang kaya namin ibigay sa iyo, Panginoon. Lord, we glorify you, we thank you. We give you all the thanks and glory. In Jesus' mighty holy name we pray. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Praise Amen. God. At narinig po natin ang mga panalangin at tunay nga na binabalik natin lahat ng papuri sa Panginoon, lahat ng pagpapala. At ngayong gabi po ay muli ay dalangin namin na sana ay ang biyaya ng Diyos ay pumasa inyo. Yeah. Brad Willie, Amen. meron tayong isang message doon sa galing kay Pe Santos. Pwede bang Dumami na, Pastor, kanina. Wala alas magkano. Tingnan lang natin. yung sa 9:20. Pe Santos Malonzo. Pastor Per, I agree that you should have a bigger space. I will pledge for the glory of God. Amen. Amen. So I would like to call on my fellow Christian to support this modest spiritual goal of expanding the ministry because it reaches to a lot of Filipinos who cannot physically go to churches. Amen. At dito naman sa response, amen to Sister Pesanto Malonzo. God bless you. Amen. So meron po tayo dito sa Tolib. Hindi ba Tolib po ito? God is good for giving us oras ng biyaya. At ito po yung God bless you all guys behind this oras ng biyaya. God bless you with more spiritual strength and may God provides all your needs. Amen. Salamat Amen. po sa Salamat mga po. sumama sa ating chat room. At muli ay sa amin po pagbabalik sa darating na Thursday next week. At
Muli ay dalangin namin na sumainyo nawa ang biyaya ng Panginoon. Maraming Amen. salamat. God bless you po. How mag-surfing sa Siargao. Natikman mo na ba ang sisig ng Pampanga? Kuriang Davao, Bangus, Dagupan, Bicol Express at Lechong Balaya.